Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po ang pagbabantay natin kay Bagyong Henry na nasa loob pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa pinakahuling datos, mula po sa Pag-asa, alas 12 po ng tanghali kanina, namataan po ang mata ng bagyo sa layong 160 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 140 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 170 kilometers per hour. Inaasahan po natin na ito'y patuloy na kikilos, yan po ay pa-northwest o pahilagang kanluran sa bilis po ito na 24 kilometers per hour. At mga kababayan, ayon po sa Pag-asa, kung mapanatili po nito yung kanyang bilis at ganoon po ang kanyang direksyon, inaasahan po natin na ito po ay tuluyan ang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari po yung bukas po ng umaga kung wala pong magbago sa bilis nito. Pero patuloy po nating babantayan kung ano nga ba ang magiging development dito kay Bagyong Henry sa mga susunod pang mga oras. Samantala, dahil nga po ngayon, as of now ay nasa loob pa nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po nito, meron pa rin po itong epekto dito po sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan sa extreme northern Luzon. At dahil nga po dito, nagtaas pa rin po ang Pag-asa nito po nga storm warning signal number 2 at kabilang po dito ang Batanes Group of Islands kung saan inaasahan po natin kapag po signal number 2, maaari pong makaranas ng 61 to 100 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob po yan ng 24 oras. Samantala, nakataas naman po ang signal number 1 dyan po yan sa may Cagayan, kabilang na po ang Babuyan at ganoon din ang Calayan Group of Islands. At sa mga lugar na ito, inaasahan po natin ang lakas ng hangin na aabot ng 30 to 60 kilometers per hour sa loob po ng hindi bababa sa 36 hours. At mga kababayan, para na po sa inaasahan po nating lagay ng panahon sa mga susunod pang mga oras, para po sa mga areas na nasa ilalim ng storm warning signal number 2 at ganoon po sa nasa ilalim ng storm signal number 1, inaasahan po natin dyan ang pagkakaroon ng maulang panahon at syempre dahil nga po dito sa direct effect nitong Bagyong Henry, makakaranas rin po kayo ng maliban po dito sa mga pag-ulan ay makakaranas rin nitong gusty winds o yung mga pagbugso ng hangin. At para na po sa natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, ganoon din po sa may Ilocos Region, pati na rin po sa may Cordillera Administrative Region at pati na rin po dito sa bahagi po ng Aurora, makakaranas naman po kayo ng maulap na kalangitan at paghandaan din po natin ang katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa atin sa Metro Manila, ganoon din po dito sa Calabarzon, hanggang dito po sa Miami, Maropa, Zambales, Bataan at maging dito po sa Western Visayas, inaasahan naman po natin na makakaramdam po tayo ng epekto nitong hanging habagat na pinalalakas nitong Bagyong Henry. Dahil ito nga po, nakikita po natin, nandito po si Bagyong Henry. So ibig sabihin po nito na hatak po talaga niya itong ating southwest monsoon ng hanging habagat at yan din po yung dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At para po sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan naman po ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At para po sa natitirang bahagi ng ating bansa, dahil hindi naman po kayo gaano nakakaramdam ng epekto nitong Bagyong Henry, makakaranas po kayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong posibilidad pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala, mga kababayan, bagamat hindi pa po nakakalabas ng tuluyan itong si Bagyong Henry dito sa ating PAR, ay meron na pong namataan ulit ang Pag-asa na isang panibagong sama ng panahon sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po nakikita po natin na masyado pa po itong malayo para magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero syempre patuloy po natin yan tututukan sa mga susunod pa mga oras at susunod pa mga araw, lalong-lalo pa po na ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, inaasahan po natin na maaari pong makapasok na ng ating PAR ito nga sama ng panahon na ito sa darating po yan na weekend. So ayan po, patuloy po kayong tumutok. Dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman po natin ang updates tungkol po dito sa nasabing sama ng panahon. At mga kababayan, nito nga po mga nakalipas sa mga araw at nito mga nakalipas rin po ng mga oras ay nakakaranas sa po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po yan dito sa hanging habagat at ganun din sa epekto naman ng Bagyong Henry. So alamin po natin, may epekto naman kaya ang mga pag-ulan na nararanasan natin dito sa water levels ng ating mga binabantayan ng mga dams. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala.
Kung nasaan ang package mo, sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, dito po sa Panahon TV ay regular na rin po nating minomonitor ang lagay ng mga dams, lalong-lalo na po yan dito sa bahagi ng Luzon. Kaya po ngayon, alamin po natin, 3 dams pa rin po ang kasalukuyan po nating tinututukan. Kabilang po dito, itong Magat Dam, ganun din po itong Pantabangan Dam, at syempre hindi din po dito mawawala ang Angat Dam. So unahin po natin sa Angat Dam. Ito pong Angat Dam, matatagpuan po natin yan sa may Norzagaray, Bulacan, at yan nga po napaka-importante sa atin dahil ito po ang nagbibigay ng supply ng tubig, yan po higit sa 1 bilyon na galon ng tubig para po dito sa atin sa Metro Manila kada araw. At ganoon din po sa 97% ng raw water requirements dito po yan sa Metro Manila at mga karatig po nating lugar. So ayon po sa Pag-asa, as of July 22, yan po kanina pong alas 6 ng umaga, meron po itong 165.51 meters. At compared po kahapon na meron po yung 165.67 meters, nagkaroon po tayo ng pagbaba sa kanyang level ng tubig na umabot ng 0.16 meters. So ibig sabihin po nito, hindi pa rin po talaga sapat ito mga nararanasan po natin mga pag-ulan para po mapunan natin yung kakulangan dito po sa water level ng Angat Dam at patuloy po itong lumalayo dito po sa kanyang low water level na 180 meters. So patuloy po nating babantayan dahil inaasahan nga po natin na magpapaulan pa rin talaga ang hanging habagat o southwest monsoon. Obserbahan po natin kung magkakaroon nga ba ng progress dito po sa water level ng Angat Dam. At sunod naman po natin, ito po nga bahagi po ng Magat Dam. Yan po yung matatagpuan po natin sa may Cagayan, Isabela area. Ito po yung napaka-importante naman sa ating mga kababayan. Diyan po yan sa Northern Luzon dahil ito po ang nagsusupply ng tubig para po sa kanilang mga sakahan. Ayon po sa Pag-asa, kanina pong alas 6 ng umaga, meron po itong 167.78 meters. At mula po noong July 21 o kahapon, meron po itong 166.32 meters. So compared po sa Angat Dam, magandang balita po ang natanggap natin dahil nagkaroon po ito ng pagtaas sa kanyang water level na umabot ng 1.46 meters. Sa ngayon po, medyo safe pa naman ito, no? Dahil ito po ay wala pa naman dito sa kanyang low water level. Gayunpaman, maaari pa rin po nating maranasan ang pagkaroon po ng pagbabago dito, kaya patuloy po nating babantayan kung ito nga ba ay patuloy po sa pag-akyat o magkakaroon kaya ng pagbaba rin. Dahil ngayon po, no, malapit na rin po ito sa kanyang low water level. At ang panghuli po nating dam na binabantayan, yung pong Pantabangan Dam, napaka-importante naman po nito para po sa ating mga magsasaka, para po sa kanilang irigasyon. Diyan po yan sa Central Luzon. And by the way po mga kababayan, ang Central Luzon nga po ay isa sa mga pinaka-importante po yung rice production na nagbibigay po yan ng supply ng mga rice o yung pong bigas natin dito po sa ating bansa. So talaga pong napaka-importante na ma-maintain po nila ang water level ng kanilang dam. At ito nga po, no, ayon po sa Pag-asa, as of July 22, 179.32 meters. At kung ikukumpara po natin noong July 21, nagkaroon po ito ng 0.30 meters sa pagtaas sa kanya pong 24-hour water level deviation. So ibig sabihin po nito, magandang balita din po yan dahil patuloy po nating maagapan yung paglapit nito dito sa kanyang low water level. So diyan po sa 3 pong major dams sa ating pong binabantayan, ay napansin po natin na sa Angat Dam lamang talaga nagkaroon ng pagbaba na level ng tubig, which is talaga pong critical o crucial po para sa atin dito po sa Metro Manila dahil nga po ito ay napaka-importante para po sa ating water supply. At alamin po natin kung sa mga susunod na mga araw kaya ay magkaroon kaya ng pagbabago o development dito sa water level ng Angat Dam. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weatherman na si Harry Bayon na mamaya po yang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.